Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, ang kwentong pinamagatang Baby na Matanda. Dito sa ating dula, Super Pipita! What? Sinabi ko na nga ba eh. Ibang pagkaintindi mo. Nag-English ka pa. Nakakainis! Tinawanan pa ako. Parang nang-aasar. Ay, magpapasama sa kanyang mami. Papunta sa amin? Ano siya? Hello? Kausap pa daw ni Salvacion ang accountant ng kanyang kumpanya. Pero pwede na raw akong pumasok. Come in! Lumalaki ang pumapasok sa ating kumpanya, Mami. Kaya itaas na natin ang mga sahod ng mga empleyado. Sus. May tiwala ako sa iyo, anak. Magaling kang certified public accountant. Attorney Daguro, my future daddy. Take your seat. Salpag, parang hindi ako makapaniwala. Certified public accountant si Boboy. Sige, Mami. Saka na lang tayo mag-usap. Papasok muna ako. Baka sakaling makapagtapos ako ng kurso kong abogasya. Oh, attorney, hindi ka na makapagsalita dyan. Nag-aaral pang abogasyang... Nakikinig lang ako sa inyong mag-ina. Tingnan mo nga naman ang anak mo, Salvacion. Maiwan ko muna kayo dito. Ay, siya nga pala. Sa susunod na araw, mamamasyal kami sa bahay nyo. Kasama ko ang mami ko, ha? Daddy? Si Mrs. Di Matawaran ang tumatawag.
Hello, madam. Uuwi na ako sa bugyasan. Babalik na lang ako dito kapag may makuha na akong gulay. Siya nga pala. Naikwento ko kay Pipita na tinawagan kita habang nagluluto siya. Hindi niya alam na nag-uusap tayong dalawa habang nagluluto? Nakita niya akong may kausap. Pero hindi niya alam na ikaw ang nasa kabilang linya. Ah, kumusta naman ang pagkikita niyong dalawa? Masaya. At magaling palang magluto si Pipita. Oo naman, talagang magaling yun. Kung andito sa bugyasan, palagi ako sa bahay niya. Wala naman na iba sa amin eh. Napakaswerte ng mapapangasawa ni Pipita. Sige na. Sige na. Sige madam, babay na po. Naku, akala ko kung anong sasabihin niya. Yun lang pala eh. Walang kwenta. Ngayon ko lang nalaman na anak mo pala si Buboy. Magaling pala. Kung titignan, pangit at maliit. Kahit binubuli siya noong bata pa, hindi niya pinapansin yun. Dahil nag-aaral ng mabuti. Hanggang naging CPA. At ngayon, malapit na siyang maging isang abogado. Anak ng ipis, abogado pa palang dundi. Oo, talagang may pagmamalaki mo siya. So, Nagpapasama nga sa akin eh. Papasyalan namin si Madyang. Mabuti naman para makilala ko ang anak mo. magandang dalaga kong anak. Matangkad, maputi. Lahi namin ang magaganda at gwapo. At matatangkad kaming pamilya. Nagustuhan mo ba yung pagpapakilala ko sa iyong pagkatao ni Atty. Daguro? Muntik na hindi makapagsalita. Siguro, nahihiya yun. Akala niya, isunumbong mo sa akin ang mga panlalait nila sa iyo. Hindi ko akalain na siyang abogado mo, Mami. Hindi ko na binanggit sa iyo. Ang susunod natin gawin ay malaman ni Madyang ang iyong pagkatao. Baka alam na ni Madyang Hani may subsosweet o irog na ikwento ni Atty. Sa kanya. Ay kung ganon, hindi na kailangan na samahan pa kita sa bahay nila. Ikaw na lang mag-isa ang pupunta. Sumama na kayo, Mami, para makilala din niyo siya. Mahal mo pa rin ba si Madyang kahit kinasusuklaman ka niya? Oo naman, Mami. Kahit anong sabihin niya, pangit, maliit, duwende, mukha daw akong paa, mukhang ipis, wala akong pakialam. Mahal ko pa rin siya 3 times a day. Sunod-sunod ang tumatawag sa akin. Ang kukulit nila. Madali lang ba ang maging abogado? Oh, Madyang. Daddy, may sira na ba yung cellphone nyo? Bakit hindi tumigil sa katutunog? Ewan ko ba sa mga tumatawag na yan? Hayaan mo lang. Ihinto rin kapag nagsawa sila. Pumunta pala ako sa opisina ni Salvacion kaninang umaga. Yun bang mami ni Buboy? Sinabi sa inyo na sasamahan niya yung anak niyang pangit na pupunta dito? Relax ka lang. Siguradong magugulat ka sa sasabihin kong ito. Alam mo ba na ang Buboy na yon, na duwende na sinasabi mo, certified public accountant pala.
Daddy, ano ba yung sinasabi nyo? Sa maniwala ka't hindi, totoo ang sinasabi ko. At nag-aaral pa siya sa pagkaabugasya. Hindi ko alam kung matatawa ako o mabibigla. Galing. Hindi ko alam kung paano ko nakilala ang buboy na yun. Titignan ko kung matawagan pa nila ako. Kung hindi ko pinatay ang aking cellphone, hindi nila ako patutulogin. Buwisit sila. Sa bagay, may 2 pa akong SIM card na reserva. Yun na lang ang gagamitin ko. Hindi bale. Hindi lahat alam nilang SIM card na yun. Tulog na kaya si Madya? Magang pumasok sa kanyang kwarto. Sisilipin ko nga. Madyang! Oh, bakit, Daddy? Gising ka pa pala. Buksan mo ang kwarto mo. May sasabihin na... Walang hiya! Tinutuhanan niya? Na, Ayaw ko nga eh! Kahit pumunta sa led dito, hindi ako lalabas! ano bang sinasabi mo dyan? Wala naman si Boboy. Ah, ganun ba? Anong sasabihin niyo sa akin, Papa? Iya. Tinanong ko lang kung tulog ka na. Maaga ka kasing pumasok sa kwarto mo. Ang sabi niyo kasi pupunta si Buboy kasama ang mami niya dito. Kaya, pumasok na ako sa aking kwarto. Ayaw ko silang harapin. Marunong ka din palang matakot. May manliligaw ba sa'yo? Napakasuplada mo. Ang sungit-sungit mo. Baka sampalin mo lang at tadyakan yung manligaw sa'yo. Anong takot? Hindi ako takot, Daddy. Na? Ayaw ko lang harapin ang taong pangit. Papangit. Ha? Pero, anak, ito ang tanda mo. Certified public accountant siya. At kumukuha pa ng abugasya. Asus, nagtapos siya bilang cum laude. At malapit na rin siyang magtapos bilang abogado. Ano ka ba? Sagutin mo na! Kaya naman pala panggabi ang klase ni Boboy kasi kumukuha siya ng abogasya. Si Kamuto tumatawag. Hello? Hello? Tulog ka na ba? Ay, hindi pa. Hinihintay ko si Boboy. Pauwi na siguro yon. At si Mrs. di matawaran, baka pauwi na rin yon. Nako, didiritso kaya dito sa bugyasan yon? Ay, siguro. Hindi pala taga-bugyasan si Mrs. di matawaran. Pipita! Ha? Sandali. Ano yun? May kumakatok sa pinto. O sige na, ate. Pipita. Ha? Babay na. Sige, bye-bye. Sandali lang po, madam. Huwag ka lang bumangon. Ay, Pakihintay mo na lang si Boboy. Matutulog na ako. opo, madam. Ako nang bahala. Ay, ano ba yan? Ang sama naman kapag ganun, nakikiusap ka sa telepono, may kausap ka. Tapos biglang may sasabat, wala na. Binabana ni Kamuto yung cellphone niya. Ay, sabihin ko sana. At tanungin ko sana sa kanya kung malapit ng mamitas ng gulay. Ay, hindi bali na. Sa susunod ulit. Nakakainis talaga ang Buboy na yon. Pinuyat ba naman ako sa kaiisip? Magaling daw siya. May angking talino. Magaling kaysa sa akin? Pero, paano naman ako? Kung makipag-asawa ako sa isang maliit na pangit pa, kung tutuhanin ng mami niya na papuntahin sila rito,
sa bahay. Ay, maipapakita ko pa ba sa kanya ang aking kasupladahan? Kung bakit siya lang ang may lakas na manligaw kasi sa akin? Ay, ang dami namang lalaki dyan. Bakit siya pa? Naku, nakakainis talaga. Nakatulog na ako kagabi, kaya hindi na kita nahintay. Ako din, Mami. Nakatulog ako sa tricycle. Ginising na lang ako ng driver. Ayun. Nakalampas na pala ako. Boboy, may sasabihin ako sa'yo. Kung pupuntahan natin si Madyang sa kanila, ano ang gagawin natin doon? Gusto kong makilala nyo siya, Mami. Bukod dyan, ano pa? Kaya nyo bang sabihin kay Attorney Daguro na pag-usapan na ang tungkol sa pamamanhikan natin, Ha? Talagang desidido kang makaisang dibdib si Madyang? Oo naman, Mami. At kayo ang kumilatis kay Madyang Hanime Love So Sweet kung karapat dapat ko siyang mahalin at karapat dapat sa kagwapuan ko. Higit sa lahat, kung siyang aking pakakasalan. Sasabihin ko sa iyo, attorney, na pagkasunduan namin ni Buboy na papasyalan namin ang anak mo sa inyo. Ha? Ano? Huwag ka sanang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi naman siguro masama kung makikipagkilala ako sa iyong anak. Hindi masama. Kailan nyo balak pumunta sa bahay? Kung kailan kayo pwede. Kakausapin ko muna ang aking anak. At siyempre, kailangan na may konting salo-salo. Huwag na kayong mag-abala pa. Kami ang dapat magdala ng pagsasaluhan natin. Bakit kayo pumayag, Daddy? Kayo ang humarap sa kanila? Hindi ka ba nahihiya? Parang wala kang pinag-aralan. Ako ang bahala. Hindi mangyayari ang kinatatakutan mo. Pero, Daddy... Huwag ka lang tumanggi. Uulitin ko. Ako ang bahala. Ay, naku, wag na. Nakakasawa. Ay, kung wala ako sa mood sa mga oras na yan, ikaw lang ang humarap sa kanila. Ay, aalis na ako. Yan ang huwag mong gagawin. Mas magandang sabihin mo na ayaw mo silang mangharap. Naku, hindi. Sabihin niyo sa kanila, Papa. Mag-isip ka, Madyang. Pagbigyan mo si Boboy kahit minsan lang. Ay, naku, Daddy. Ngayon pa lang naiinis na ako. Pagbigyan ko pa? Ay, no. Ay, kung pwede lang sana. Ay, nasa bunutan ko eh. Gagawin ko talaga, Papa. Salamat naman at hindi mo binigo ang kahilingan ni Buboy. Gusto kitang makilala. Ay, talaga palang maganda ka. Salamat, Auntie. Kayo din naman, maganda eh. Kung nalaman ko kaagad na may anak na dalaga si attorney, sana noon pa ay nakapagpalagayan na tayo. Bakit kayo lang ang nagsasalita, Auntie? Akala ko ako lang nakakapansin. Nahihiya yata si Boboy. Oh, nasan si attorney? Malamang naliligo o kaya tapos na yon. Mami, sabihin nyo na yung sadya natin. Ito na ang kinakatakutan ko. Daddy! Lumabas na kayo dyan!
Pumunta kami dito sa bahay niyo, Madyang. Hindi lang para makilala ka, kundi iimbitahan namin kayo ng daddy mo na pumunta sa amin sa Sabado. Anong okasyon naman yan, auntie? Birthday ng daddy ko at death anniversary niya. Kaya punta ka, honey, my love, so sweet, Madyang. Anak Pipita, hindi na naulit yung pagtuturo mo sa akin eh. Pwede ba sa Sabado ulit? Di ba may handaan dito sa bahay ninyo? Panghapon yun. Sa umaga tayo mag-exercise. Hindi naman tayo magtatagal eh. O sige, ikaw ang bahala. Gusto ko kasing matuto ng karate, Manang Pipita. Marunong ka na. Bakit ka pa magpaturo sa akin? Nakita ko ang galing mo nung minsang nag-ensayo tayo. Salamat sa pagdating nyo. Masayang masaya ako, honey, may love, so sweet, o irog, Mary Jane. Ngayon mo lang ako tinawag sa tunay kong pangalan, ah. Buti na lang at naalala kitang tawagan sa pangalan mo. Napangiti kita. Lalo kang gumaganda. Salamat. Kung hindi ako nababagay sa'yo, pwede bang magturingan na lang tayong magkaibigan para hindi kita supladahan? Maganda yata ang kwentuhan ninyong dalawa. Ay, mabait na sa akin si Madyang. Hindi na ako sinusupladahan, attorney. Siyempre naman. Nandito kami sa bahay nyo. Alangan na supladahan kita. Nakukonsensya naman ako. Akala ko malaking handa nito. Wala naman kayong ganong bisita. Mamayang gabi pa darating yung ibang bisita namin, attorney. Akala ko tinigilan na ako nito. Tumatawag pa rin sa akin. Boboy, may pupunta pala sa bahay ko ngayon. Magpapaalam ako kay Salvacion. Sige, attorney, ihatid na kita sa labasan. Tatawagin ko lang si Manang Pipita. Hindi nyo yata mapaandar ang sasakyan nyo, attorney. Tatawagin ko si Mami. Ihatid na lang namin kayo sa bahay nyo. Ay, Buboy, attorney, may papalapit. Parang may masama silang binabalak. Sinong mga ito? Papalapit na sila. Parang si attorney ang pakay nila. Ako saan? Ay, bitawan niyo sa kanya. Baba ka sa amin! Baba ka sa amin! Bitawan niyo! Bitiwan niyo ako! Ano ba yan? Iwan nyo si Madyang! Ako ang harapin nyo! Yeah! Sige, ganyan! Boboy, salamat sa iyo ha. Karatista ka pala. Medyo. Si Manang Pipita ang bilis, grabe. Nahihiya ako sa'yo, Boboy. Sinupladahan kita. Nilait. Pero ito ang igaganti mo sa akin. Kung hindi dahil sa inyo ni Manang Pipita, baka kung ano nang nangyari sa amin ni Daddy. Patawarin mo ako, Boboy. Huwag mo nang isipin yan, Madyang, honey, my love, so sweet. Bali, magkaibigan na lang tayo. Tanong ko na pala, attorney, sino pala yung lumusob sa inyo? Hindi ko kilala, Boboy. Nahihiya ako sa iyo. Ako din, Boboy. Nahihiya ako sa'yo. Inabilib mo ako dun sa pinakita mo sa amin, Boboy. Sinasabi ko na sa inyo, madam, karatista si Boboy. Small but terrible.
Ang sabihin mo manang Pipita, baby na matanda. Ay, marami palang niloko ang abogado na yun. Muntik na tayong mapahamak dahil sa kanyang kagagawan. Siguro naman, madam, magtanda na yan. Siguradong nahihiya yun sa akin dahil nalaman natin ang kanyang maling gawain. Muntik na akong mabiktima ng abogado na yun. Abogadong pulpul-pula. Mukhang pera. Ang pinakamaganda dyan, Mami, Ate Pipita, hindi na suplada sa akin si Madyang. At may pag-asa pang maging kami. Totoo yan, Boboy. Kaya wag kang mawalan ng pag-asa. Umasa ka dahil ikaw ang naging halimbawa ni Madyang. Mga kaibigan, dyan na naman nagwawakas ang isa na namang kwento dito sa ating dula. Super Pipita! Sinulat ni Delfin Dumayas. Direksyon at supervision, Leti Astudillo Aquino. Production Manager, Lubimin Aquino Sr. Inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!